Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang 6 na pang-araw-araw na gawi na lihim na sumisira sa bato, kidney ng mga may diabetes. Naniniwala po ba kayo, mga lolo, lola, tito at tita, na kung minsan, ang isang gawin na sa tingin natin ay simple lang, o baka akala pa natin ay malusog tulad ng pag-inom ng isang malaking baso ng orange juice, o pagdaragdag ng kaunting patis o toyo sa ating ulam para sumarap, ay siya palang matalim na patalim na unti-unting sumusugat sa ating mga bato? Alam ko po, marami sa inyo dito ay napakadisiplinado. Nag-iiwas tayo sa matatamis, masipag tayong mag-ehersisyo. Pero bakit? Bakit mayroon pa ring ilan sa atin na pagkatapos ng regular na check-up ay uuwing may hawak na resulta ng laboratorio na may malalamig na salitang kidney failure stage 2 o stage 3? Mayroon ba tayong nakakaligtaan, marahil sa loob mismo ng ating mga tahanan, sa ating mga kusina? Mga minamahal, ngayong araw, hindi po ako magbibigay ng mga komplikadong medical terms. Sa halip, ituturo ko ng direkta ang 6 na karaniwang gawi na sigurado ako, 90% sa ating mga Pilipino ay ginagawa. Lalo na po yung ika-6 na gawi. Halos lahat sa atin ay ginagawa ito araw-araw nang walang kamalay-malay na tayo na pala mismo ang nagmamadali sa araw na kakailanganin nating magpa-dialysis. Pakiusap po, samahan ninyo ako hanggang sa dulo para na rin po ito sa kapakanan ng sarili nating kalusugan. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang kaso ni Tatang Cesar, isang tapat kong pasyente sa loob ng 5 taon. Si Tatang Cesar ay 62 taong gulang, isang taong may bakal na disiplina. Tuwing alas 5 ng umaga, gising na siya para maglakad. Sa pagkain, napaka-istrikto niya. Hindi siya gumagalaw ni isang butil ng kanin. Ang kanyang blood sugar ay palaging maganda, nasa 6 hanggang 7 mmol, L lang. Pareho kaming proud sa resulta niya. Ngunit noong nakaraang linggo, bumalik si Tatang Cesar sa klinika na balisa ang mukha. Ipinakita niya sa akin ang resulta ng kanyang laboratory test mula sa ospital sa kanilang bayan. Ang kanyang creatinine ay biglang tumaas. At ang kanyang glomerular filtration rate, GFR, ay bumagsak ng husto. Mayroon na siyang chronic kidney disease, stage 2. Nanginginig ang boses na nagtanong siya, Doc Althea, ano po ba ang nagawa kong mali? Bakit po maayos naman ang blood sugar ko, pero nasisira ang mga bato ko? Nang mga sandaling iyon, inupuan ko siya at inusisa ng maigi ang kanyang pamumuhay, bawat maliit na detalye. At doon, natuklasan namin ang salarin. Hindi ito dahil sa asukal, kundi dahil sa mga gawin na araw-araw niyang ginagawa na akala niya ay normal lang. Alam niyo po, ang bato ng isang taong may diabetes ay parang isang lumang salaan. Filter. Manipis na ito at mas marupok kumpara sa isang malusog na tao. Kung walang malay nating dinaragdagan ang bigat sa salaan na ito sa pamamagitan ng pagkain ng mas maalat, pag-inom ng kulang sa tubig, o basta-basta na lang pag-inom ng gamot para sa pananakit ng likod ang salaan, na iyan ay maaaring mapunit anumang oras nang hindi natin namamalayan. Ako po si Dr. Althea Ramos. Sa aking 35 taon ng pagsama sa libu-libong mga nakatatanda sa kanilang laban kontra diabetes, naiintindihan ko po ang inyong mga alalahanin. Ngayon, sabay-sabay nating ilalantad ang mga nakatagong kalaban na ito. Kung nakikinig kayo ngayon, marahil napagtanto ninyo na ang pagpapanatiling stable ng blood sugar ay kalahati pa lamang ng laban. Ano ang ikalawang kalahati? Halina't umpisahan natin sa unang gawi, isang pagkakamali na pinakakaraniwan sa ating mga senior. Gawi punto, labis na, paggamit ng over-the-counter na pain relievers. Ang una, at pinakanakamamatay na pagkakamali, ay ang gawi na kapag may masakit, iinom agad ng gamot. Tayo mismo ang nagiging doktor ng ating sarili. Sa edad po ninyo, ang pananakit ng likod, tuhod at balikat ay parang kanin na lang sa araw-araw. At ano ang karaniwang gawin nating mga Pilipino? Tatakbo agad sa botika sa kanto at sasabihin, Miss, pabili ng gamot sa Rayuma, yung pinakamabisa ha, para mabilis mawala ang sakit. At bibigyan kayo ng pharmacist ng isang tableta na pag inom ninyo, wala pang 30 minuto na wala na ang sakit. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya sa susunod na sumakit ulit, bibili ulit kayo at iinumin ito ng paulit-ulit, buwan-buwan, taon-taon. Pero mga mahal kong kaibigan, alam nyo ba kung anong ginagawa ng mga mabisang pain reliever na iyan na tinatawag naming NSAIDs sa medikal na termino sa ating mga bato? Isipin nyo po na ang mga ugat ng dugo papunta sa bato ay parang mga kalsada na nagdadala ng pagkain. Kapag umiinom kayo ng mga gamot na ito,
Pinipiga at pinapakipot nito ang mga kalsadang iyon. Hindi makadaloy ng maayos ang dugo para sustentuhan ang mga bato. Ang bato ay nagugutom, kinukulang sa dugo at unti-unting namamatay ang mga kidney cells. Tinatawag itong papillary necrosis sa medisina. Sa isang normal na tao na may malusog na bato, baka hindi gaanong apektado kung iinom ng ilang beses. Ngunit sa isang taong may diabetes, na ang mga ugat ng dugo ay sira na dahil sa asukal at sasabayan pa ng pag-inom ng gamot na lalong magpapakipot dito, paano pa kakayanin ng bato? Mabilis itong bibigay, mas mabilis pa sa inaakala ninyo. Kaya ano po ang solusyon? Kapag nakaramdam ng pananakit ng kaso-kasuan, kumalma po muna tayo. Unahin ang mga pisikal na lunas. Lagyan ng warm compress ang masakit na bahagi. Dahan-dahang masahihin gamit ang mga herbal oil tulad ng efficacent oil o aceite de manzanilla at gawin ang mga magaang na ehersisyo. 2. Kung hindi na matiis ang sakit, magpatingin sa doktor at siguraduhing sabihin ito, "Dok, may diabetes po ako. Pakireseta po ako ng gamot na pinakaligtas para sa aking mga bato." Huwag na pong basta-basta bibili sa botika. Isang paalala lang po para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi lahat ng pain reliever ay masama. Isa itong biyaya ng medisina na tumutulong sa atin. Ngunit ito ay parang isang kutsilyong may dalawang talim. Kailangan itong hawakan ng isang doktor para maging ligtas. Kung tayo mismo ang hahawak, malaki ang tsansang mahiwa ang ating kamay at sa kasong ito, ang ating mga bato. Kung kayo naman ay mapalad na hindi sakitin ang kaso-kasuan, mag-ingat pa rin po. Dahil ang susunod na gawi ay laging present sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Gawi 2. Pagkahilig sa sobrang alat, ang patis, toyo at iba pang sausawan. May isang datos na tiyak na ikagugulat ninyo. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang bawat tao ay dapat kumonsumo lamang ng mas mababa sa 5 gramo ng asin bawat araw. Ngunit tayong mga Pilipino ay kumokonsumo ng halos 9, 4 gramo, halos doble sa inirerekomenda. Bakit ganoon karami? Hindi naman tayo kumakain ng asin na parang pulutan, di ba? Hindi po. Ito ay dahil sa ating nakasanayang pagtimpla. Nagluluto ng sinigang, lalagyan ng patis, nag-adobo, gagamit ng toyo, nagigisa, may kasamang magic sarap o ginisa mix. At hindi pa dyan nagtatapos. Paghain sa mesa, kailangan pa rin may platito ng toyo na may sili at kalamansi o patis para isawsaw ang isda at gulay. Para daw masarap kumain at malakas sa kanin. Idagdag pa riyan ang mga paborito nating tuyo, daing, bagoong, itlog na maalat mga pagkaing tatak Pinoy pero naglalaman ng sandamakmak na asin. Ano ang dahilan sa likod nito? Kapag sobrang dami ng sodium, asin, ang pumasok sa dugo, humihigop ito ng tubig at pinapanatili ito sa loob ng mga ugat. Dahil dito, tataas ang inyong blood pressure. Sa puntong ito, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng doble kayod para salain at itapon ang sobrang asin at tubig. Kung araw-araw itong pagod at piga, ang makina ng ating bato ay bibigay at mapapagod. Narito po ang solusyon. Alam kong mahirap na basta na lang kumain ng matabang, nakakawalang gana. Kaya dahan-dahanin po natin ang pagbabago. 1. Sukatin ang dami. Tandaan ang numerong 5 gramo ng asin. Katumbas lang po iyan ng isang kutsaritang patag flat teaspoon. Ito na po ang total na asin para sa buong araw, kasama na ang nasa patis, toyo, bagoong at mga panimpla. 2. Tanggalin ang sausawan sa mesa. O kung hindi maiwasan, timplahin ito na napakalabnaw. Dagdagan ng suka, kalamansi, bawang at sili. Ang asim at anghang ay lilin lang sa ating panlasa para isipin nating malasa pa rin kahit hindi na masyadong maalat. 3. Bawasan ang mga processed foods. Ang mga longganisa, tosino, hotdog, delata at tuyo, bawasan hanggat maaari. May isa pang bagay na bihira mabanggit. Ang asin ay hindi lang nasa lalagyan ng asin. Nagtatago rin ito sa mga paborito nating almusal tulad ng pandesal, instant noodles at mga lugaw na nabibili sa labas. Mamaya, sa huling bahagi, pag-uusapan natin iyan. Ngayon, dumako tayo sa Gawi Talas 3, isang kabalintunaan na marami sa atin ang gumagawa. Takot umihi kaya ayaw uminom ng tubig. Gawi 3. Kulang sa inom ng tubig o naghihintay na mauhaw bago uminom. May isang nakakagulat na katotohanan. Sa ating mga nakatatanda, ang thirst sensor o pakiramdam ng pagkauhaw sa ating utak ay pumurol na. Hindi na ito kasing sensitibo tulad ng dati. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit kulang na sa tubig ang inyong katawan at humihiyaw na ang inyong mga cells,
hindi pa rin nagpapadala ng signal ng uhaw ang inyong utak. Kapag nakaramdam na kayo ng tuyong bibig at uhaw na talaga, nasa alarm level na po ng dehydration ang inyong katawan. Marami pa sa atin ang may ganitong kaisipan. Ayokong umihi ng umihi sa gabi o ang dami ko nang iniinom na gamot, bakit pa ako iinom ng tubig? Mga lolo at lola, ito po ay isang napakadelikadong paniniwala. Ang tubig ang siyang transportasyon para mailabas ng bato ang mga lason sa ating katawan. Kung walang tubig, babagal ang daloy sa loob ng bato at magiging puro concentrated ang ihi. Ano ang resulta? 1. Ang mga dumi ay mamumuo at magiging kidney stones. 2. Ang mga bakterya ay hindi natatangay palabas na nagiging sanhi ng urinary tract infection, UTI. 3. Ang mga lason tulad ng urea at creatinine ay hindi mailalabas, maiipon sa dugo at lalasunin ang buong katawan. Kaya gaano karaming tubig ang sapat? Narito po ang isang formula na madaling tandaan. Timbang sa kilo ka, x0. 0.4. Bilang ng litro ng tubig na kailangan. Halimbawa, kung kayo ay may timbang na 50 kilogram, 50.0.042 litro ng tubig bawat araw. Kung 60 kilogram naman, kailangan nyo ng 2.4 litro. Narito ang schedule na maaari ninyong sundin. Pagkagising sa umaga, 1 basong maligamgam na tubig para gisingin ang mga bato. 30 minuto bago kumain, 1 baso para tulungan ang panunaw. Sa buong maghapon, uminom ng paunti-unti, huwag hintaing mauhaw. Gabi, 1,002 oras bago matulog. Limitahan na ang pag-inom para hindi maabala sa pag-ihi sa gabi. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung sapat ang tubig ay tingnan ang kulay ng inyong ihi. Kung ito ay mapusyaw na dilaw, light yellow, mabuti po iyan. Kung ito ay madilim na dilaw na parang kulay ng tsaa, kulang na kulang po kayo sa tubig at kailangan ninyong uminom agad. Pero baka may magtanong, Doktora, kung marami akong iinumin, ihi naman ako ng ihi. Nakakaabala. Pwede bang magpigil ng kaunti? Ang sagot ay nasa Gawi Taplap 4. Gawi 4. Pagpipigil ng ihi, lalo na sa gabi. Ito ay karaniwang pagkakamali, lalo na sa mga mahilig magbiyahe o sa mga nanonood ng kanilang paboritong teleserye na ipagpapabukas muna ang pag-ihi. O kaya naman sa gabi, naiihi na. Pero dahil malamig o ayaw maputol ang tulog, titiisin na lang hanggang umaga. Mga kaibigan, ang ating pantog bladder ay parang isang supot na lalagyan ng duming tubig. Kapag puno na, kailangan itong itapon. Kung pipigilan ninyo, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa nakaimbak na maruming tubig? Una, ang ihing naiipon ay perpektong lugar para mamuo at dumami ang bakterya. Pangalawa, at mas delikado, kapag sobrang puno na ang pantog at tumaas ang pressure sa loob, ang ihi ay maaaring bumalik pa itaas papunta sa mga bato. Tinatawag itong vesicoureteral reflux sa medisina. Dala-dala nito ang bakterya paakyat na nagdudulot ng impeksyon sa bato o pyelonephritis. Kung ito ay paulit-ulit, maninigas ang bato at tuluyang masisira. Ano ang tamang gawin? Kapag naiihi, pumunta na agad sa banyo. Huwag nang mag-atubili. Kung madalas kayong umihi sa gabi, huwag pigilin. Sa halip, subukan ang Kegel exercises para palakasin ang mga kalamnan ng pantog. At bago matulog, siguraduhing umihi para walang laman ang pantog. Babala. Kung nakakaramdam kayo ng pananakit, hirap sa pag-ihi, o kung ang ihi ninyo ay malabo o may bahid ng dugo, ito ay isang red flag. Kailangan ninyong magpatingin agad sa doktor. Ngayon, balikan natin ang kwento ni Tatang Cesar. Nang ipaliwanag ko ito sa kanya, napapalakpak siya sa kanyang hita at napasabi, "Naku po, akala ko kapag kumain ako ng maraming karne tulad ng bulalo at steak para lumakas, magiging malusog din ang mga bato ko. Hindi pala." Tama po. Ito ay isang napakakaraniwang maling akala ng ating henerasyon. Marami sa atin ang dumaan sa hirap kung saan ang karne ay luho. Kaya ngayon na may kakayahan na at dinadalhan tayo ng masasarap na pagkain ng ating mga anak, iniisip nating mas marami, mas mabuti. Ngunit mga minamahal, para sa isang malusog na tao, maaaring totoo iyan. Pero para sa isang may edad na, lalo na kung may diabetes at mahina na ang bato, ang kasabihang sobra-sobra, nakakasama, ay napakatotoo. Marami po ang nagkakamali dito nang hindi nila namamalayan. Ito ang Gawi Taplan. Gawi 5, diet na sobrang dami sa protina mula sa red meat at lamang loob. Gawin nating simple ang paliwanag. Ang inyong bato ay parang isang blender.
Kung ang ilalagay ninyo ay malalambot na gulay at prutas na kumakatawan sa protina mula sa halaman, ang blender ay iikot ng swabe. Ngunit kung araw-araw ninyo itong paggagawanin ng yelo o buto na kumakatawan sa red meat baka, baboy, at mga lamang loob, tulad ng atay, isaw, at dinuguan, anong mangyayari? Iinit ang makina, pupurol ang talim, at masusunog ang motor. Kapag tinutunaw ng ating katawan ang protina mula sa red meat at lamang loob, lumilikha ito ng maraming dumi tulad ng urea, uric acid, at creatinine. Kailangang magtrabaho ng bato ng doble o triple para lang maitapon ang sangkaterbang basurang ito. Sa isang taong may diabetes, na ang filter ng bato ay nanigas na dahil sa asukal at pipilitin pang mag-filter ng mga bato, mabilis itong susuko. Kaya paano ang tamang pagkain? Hindi ko po sinasabing mag-vegetarian kayo, ngunit sundin po natin ang protein balance rule. 1. Bawasan ang red meat at lamang loob. 2. Dagdagan ang white meat tulad ng isda at dibdib ng manok na walang balat. 3. Unahin ang protina mula sa halaman tulad ng tokwa, tofu, beans at kabute. Ang mga ito ay nagbibigay ng malinis na protina, na kaunti lang ang dumi, kaya magaan lang ang trabaho ng bato. Subukan ninyo sa loob ng 1 linggo, palitan ang 3 kainan ng baka ng 3 kainan ng isda o tokwa. Mararamdaman ninyong gumaan ang inyong pakiramdam. Ngayon, baka may magtanong, kung babawasan ko ang kain, paano ako lalakas? A. Nabanggit nyo ang presyon. Ito na ang pinakadelikadong kasabwat ng diabetes sa pagsira ng bato, ang GAWI 6. GAWI 6. Pagpapabaya sa pagkontrol ng blood pressure. Marami sa ating mga may diabetes na kapag nagpatingin ay laging ang tanong, Dok, kamusta ang sugar ko? Pero nakakalimutan ang isang kasing halagang numero, ang blood pressure. O kung mayroon man, umiinom ng gamot kung kailan lang gusto. Kapag hindi naman masakit ang batok, hindi iinom. Ang diabetes at high blood pressure ay ang perfect tandem sa pagsira ng bato. Pinapatigas ng diabetes ang mga ugat sa bato. Pinapataas naman ng high blood pressure ang puwersa ng dugo na paulit-ulit na humahampas sa mga ugat na iyon na nagdudulot ng pinsala at pagkasira. Ayon sa statistics, ang taong may diabetes at high blood pressure ay 6 na beses na mas mataas ang tsansang magkaroon ng kidney failure kaysa sa taong may diabetes lang. Ang solusyon? 1. Bumili ng sariling blood pressure monitor. Huwag pong manghinayang sa kaunting gastos. Ito po ang magiging bodyguard ninyo. R. Sukatin ito tuwing umaga, pagkagising at pagkatapos umihi. Ang target po natin ay mababa sa 130,080 mm Sing. Kung palagi itong mas mataas, sabihan agad ang doktor. Number 3. Ang gamot sa high blood ay dapat inumin araw-araw, parang pagkain. Huwag ititigil kahit maganda ang pakiramdam. Ang blood pressure ay traitor, tataas baba iyan nang hindi mo nararamdaman. Mga lunas na mura at mabisa. Ngayon, matapos nating alisin ang 6 na masamang gawi, bibigyan ko naman kayo ng mga solusyon na berde, mura, at napakabuti para sa bato. 1. Tubig ng buhok ng mais. Mabuti ito para sa mga may diabetes na may kasamang high blood pressure at hirap sa pag-ihi. Pakuluan lang po ang buhok ng mais, sariwa o tuyo, at inumin ang pinaglagaan. Ito ay isang natural na pampaihi na tumutulong sa bato na ilabas ang sobrang asin. R. Tubig ng pinakuluang itim na beans, black beans. Mabuti para sa mahinang bato, pananakit ng likod at maagang pagputi ng buhok. Sangagin hanggang umamoy, pagkatapos ay ibabad sa mainit na tubig na parang tsaa. Nakakatulong ito mag-detoxify at magbigay ng antioxidants. Mahalagang paalala, inumin po ito ng walang asukal. At kung kayo ay nasa stage 4 o 5 na ng kidney failure o nagdadialysis na, huwag pong iinom ng kahit anong herbal na inumin nang walang pahintulot ng inyong doktor. Buod. Ang 6 na utos para iligtas ang iyong bato. Heto na po ang buod para madaling tandaan. 1. Gamot. Huwag basta-basta iinom ng pain reliever. Magtanong sa doktor. 2. Alat. Bawasan ng sausawan at panimpla. Tandaan, 1 kutsaritang asin lang sa isang araw. 3. Tubig. Uminom ng sapat. Timbang Tilay GX 0.04. Kulay ng ihi dapat ay mapusyaw na dilaw. Number 4. IHI. Kapag naiihi, huwag pigilan. Number 5. Protina. Bawasan ang red meat. Dagdagan ng isda at tokwa. Leo. Presyon. I-monitor ang blood pressure araw-araw. Panatilihing mababa sa 130,080. Isang maliit na pagbabago ngayon ay katumbas ng malusog na bato bukas. Kahit 3 lang po, sa 6 na ito ang magawa ninyo,
nabawasan nyo na ng 50% ang panganib ng kidney failure. Sa 6 na gawin na ito, alin po ang sa tingin ninyo ay pinakamadalas ninyong nagagawa? Paki-comment po sa ibaba para malaman ko at mabigyan ko pa kayo ng payo. Aminin na po, sino dito ang mahilig sa maaalat o sino ang tamad uminom ng tubig? Mga minamahal, ang paglalakbay tungo sa malusog na pagtanda ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, huwag po ninyong sarilinin. Pindutin ang share button at ipadala sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa inyong mga senior citizen groups para sama-sama nating protektahan ang ating mga bato bago pa mahuli ang lahat. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 pagkain na tumutulong magpanumbalik ng lakas ng ating mga bato. Isang paksa na alam kong inaabangan ninyong lahat. Maraming salamat po at naway manatili kayong malusog, may matatag na blood sugar, at malakas na mga bato.